Ngayon guys, magandang araw. May re-repair na naman tayo na isang washing machine na Fuji Denso. So, kinuha to sa bahay ng may-ari. Dahil chinek up ko na kanina, sabi niya, ang problema daw yung timer. So, tinesting ko yung timer kasi kapapalit lang ng timer nito. Pinalitan ko. Ngayon sabi niya, sira na naman daw yung timer. So, pinihit ko, gumagana naman. Tinester ko siya, okay naman. Ang problema pala niya kaya ayaw umandar, yung motor na. So ngayon, akala siguro niya makukuha na niya ng warranty kasi nagpalit ako ng timer. Pero hindi naman galing sa akin yung timer, binili ko naman. So ngayon ang problema, hindi naman yung timer, yung motor pala. So ngayon ito, i-repair natin yung motor. Tingnan natin kung makuha natin sa repair. Tapos yung gear case niya kasi ito, yung gear case kasi nito may tagas na. So ngayon, kaya nasira yung motor niya, tumutulo o may tagas yung gear case, nababasa yung motor. So ngayon, ayun, papalitan na rin natin pati yung gear case. So binaklas ko na yung nito yung wiring niya, tinanggal ko na yung sinigurado ko na. Ngayon tignan natin yung nito. O yan, binaklas ko na yung wiring nito, binalik ko lang uli. Pero yung talagang wala, ayaw talaga pumalo. Tinister ko na. O ayan, yan, ito yung wiring yan. Yung kulay blue nya common, tapos ang capacitor itong dalawa. So wala itong kulay gray. So testerin natin. So yun guys, ayun yung testerin natin yung wiring nya. Kita naman yung tester natin. Kita yun. Wiring yung tester. Yan. So testingin natin yung tester natin. So okay naman. So ngayon ito yung common nya, yung kulay blue. Tapos yung kulay yellow saka gray. So dito tayo sa yellow. So yun, may palo. Pagdating dito sa gray, so ayun, wala ng palo. Yung yellow lang ang meron, no? Yung gray wala. So ibig sabihin, motor nga ang problema niya. So ngayon, babaklasin natin tong motor buo. Tatanggalin na natin kasi walang tornilyo o walang nut sa ilalim to eh. Tornilyo lang siya sa ibabaw. So tanggalin natin ng buo itong motor. Siguro hindi ko na maipakita sa inyo pagbaklas ng motor para hindi hahaba yung video natin. Tatanggalin lang na may 4 na tornilyo saka itong tornilyo sa ibabaw. So yan guys, nabaklas na natin itong motor. Ito na siya. Tinanggal ko na rin yung pulley. Ngayon babaklasin natin itong remache para makita natin yung loob. Gamit lang tayo ng vice grip saka concrete nail para matanggal itong remache. Yung iba kasi, yung ginagawa dito, binabarena to, yung mga remache para matanggal. So, pagka binarena mo kasi yan, hindi mo na maibabalik yan. Gagamit ka na lang ng tornilyo. So, ito, para hindi na tayo gumamit ng tornilyo, tatanggalin natin na gamit yung concrete nail para pwede natin siya ibalik. So, yan guys, baklasin lang muna natin. Yan, natanggal na natin yung remache. Ito. So yan, natanggal na. Dahan-dahan ang paghila nito. Yan.
para hindi magasgasan yung rewind niya. So makinis pa yun. Maayos pa. Bagay, hindi naman yan ang problema niyan eh. Ang problema niyan itong motor. So tatandaan ninyo yung pinagkunan. Dito dumaan. Yun. Kapakat. Ay, matanggal lang. So, ayan guys ha. Dahan-dahan ang pagtanggal. Yun. Naku. Mukhang nasunog ah. So, titingnan natin, babaklasin natin to. Ay, yun, nasunog nga. Sabi ko na eh. Yun, oh. Sunog oh. Yan, tingnan natin. Parang medyo madilim eh. Ayan oh. Ayan oh. Ayun. Grabe yan sunog. Yari tayo nito niya. Naku. Sunog na sunog oh. Tingnan muna natin, linisin natin. Tignan natin kung kaya tong solusyonan. Ayun guys, nilagyan ko siya ng basahan para hindi siya magagasgasan. So ngayon, toothbrushan natin. Hindi siya nag-toothbrush eh. Tignan natin kung kayang i-repair. Pag kaya hindi kaya, papalitan ng bago to. O kung hindi man, baka bagong washing na. Oh. Eh? Wala na? So, ano na siya? Talagang di naubra kasi kahit pa maidugtong natin to, sa dami ng putol niya oh, sa dami ng putol at nasunog, eh may hirapan na tayong i-repair ito. Kasi ang iniiwasan natin dito, yung back job. So, sa klase nitong motor na to, hindi na siya advisable na i-repair talaga. Kasi sunog siya yun. Kung ito ay naputol lang, pwede pa natin siyang idugtong. Pero kapag ganitong sunog, grabe na, hanggang ilalim na yung sunog niya. Oh, kung kukutkutin mo siya hanggang ilalim oh, may ano, naabutan na ilalim niya oh. Ayun oh. So, mahirap i-repair pagka ganyan. Kasi mapagana naman natin to, baka bumakjab lang, bumalik sa atin kasi sunog na. Kung putol lang siya, yung naagnas, ganon, yung naputol lang talaga at hindi siya sunog, pwede natin tong i-repair. Pero kapag ganitong sunog, ay hindi na advisable na i-repair to. Babakjab to. Mahirap na. Yun ang iniiwasan natin, yung back job. So ayun guys, kakausapin natin yung may-ari at sasabihin natin papalitan ng bagong motor. Medyo malaki-laki nga lang yung gastos pagka ganito. So ayun guys, malungkot tayo at hindi natin siya ma-repair. So, pero kakausapin ko yung may-ari kung papayag siyang papalitan ng makina. So yun guys, ay babalik na lang daw natin. Sabi nung may-ari, ano, pag-iisipan muna daw niya kung pagagawa niya. Kasi ano yung motor hindi na uubra, so bibili ng bago. Tapos yung gear case niya papalitan na rin. So medyo malaki-laking gastos. Baka daw bumili na lang siya ng bago at ito pinababalik na. So hindi natin alam kung pag-iisipan muna daw.
kung pagagawa pa o hindi na. So ayan guys, babalik na muna natin. O wala, alang pag-asa to. So ayan guys, medyo malungkot, babalik na lang natin. Hindi natin nabuo.